po palagay, itong paglabas ng supplemental affidavit ni Caramel Madriaga, sa'kin po, ito po'y malaking accomplishment kay Caramel. Bakit po? Kung tatandaan niyo po yung pinakaunang interview ni Attorney Palad sa isang, mainstream media, tinanong po siya, sino ba si Caramel at bakit ba gustong magsalita ni Caramel? Tandaan niyo po, the very first interview, and I remember this, I think last year po ito pumutok yung pangalan niya. Ang sabi niya po, ang gusto lang ni Caramel is kahit kahit papaano matulungan siya ng kahit isang lawyer, which is Attorney Palad, doon sa kaso niya, at pangalawa, mailabas niya lang, maikwento lang niya sa taong bayan yung totoo. Kahit papaano marinig ng taong bayan yung matagal niya ng tinatago. Kaya ako, para sa akin, this is a win for him. Kasi kung ano man ang mangyari dito sa impeachment na 'to, nailabas na 'to sa publiko, and I know a lot of people were asking, kahit ako, I was asking one of my source sa loob ng kampo ni, Caramel Madriaga. I was asking, "Ito po ba ay, ito na ba 'yun o marami pa?" Ang sabi po ng ating mga sources, marami pa pong hindi niya nasasabi at hindi lang ito yung issue na alam niya. Marami pa about drugs, land grabbing issue, ah money laundering, ah, connected tayo sa mga Duterte sa Chinese, government. Marami pang hindi niya inilalabas. Pero para sa akin, importante natin malaman ito kasi isipin niyo po na pag-uusapan ba ito sa social media? Maliban sa ingay, maliban sa batuhan ng DTS or Bongbong Marcos, ito bang salaysay ni Caramel Madriaga, itong affidavit na ito, napag-usapan ba ito o napag-uusapan ba 'to sa social media? Hindi. Kaya para sa akin, this is a big win for him. Kasi nailabas sa publiko yung gusto niya sabihin. And para sa akin, hindi ko sinasabing ito'y totoo, hindi ko rin sinasabing ito'y totoo. Kasi wala namang magpo-prove nito unless talaga it is proven by the court, 'di ba? 'Yun lang naman ang akin. Pero para sa akin, maganda ito na maipahayag at mapag-usapan sa publiko, ayan. Hello po, hello po. Hindi ko alam naka-live pala ako. Sorry, hindi ko alam na naka-live pala ako I was actually thinking na ito po ay recording. Ayan, thank you sa mga nanonood po. Okey, isa pa pag-usapan natin, yung mga malalaking cash transaction, it was around millions. Isipin niyo po 'no, ano yung parang pinakamalaking epekto nitong mga cash transaction na 'to sa iba't ibang location? Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na